Hindi pa nagsisimula ang season ay nagsalita nga itong si Patrick Beverley na ilalaglag niya sa playoffs ang Lakers kapag nagtapat sila sa March 27 at March 30. Los Angeles trip din yon. Sa pagitan kasi noon ay makakalaban din nila ang Clippers. Base din naman kay Beverley, kailangan nila makapasok sa playoffs na ngayon ay nasa play-in contention pa sila. Kaya wala silang excuses. Base din sa report, wala namang feud sa pagitan ni Beverley at Lakers. Pero dati, may report na kaya natin trade si Beverley ay dahil doon sa pinagsasasabi niya. Sabi ko nga nung nakaraan, so bakit hindi niya maituloy yung problema sa Lakers or hindi niya masabi? Yung sinabi kasi ni Beverley, critical week kasi din yun para sa Bulls. Meron lang konting yabang dahil meron lang din silang 23 games. Bago pumatak yung date na makakatapat nila ang Lakers pati yung Clippers, alam na kung sino ang top 1 hanggang top 4 dito sa East. Behind din ang Bulls ng at least 4 games sa number 10. So minus agad sila ng 4 na games sa 23 games na natitira. So parang bumubuhat ngayon sa Bulls itong si DeMar DeRozan na naging all-star nga ngayon. Si Zach LaVine nag-i-struggle pa sa kanila. Yun kasi ang factor doon. Nasa 18 attempts per game itong si LaVine na meron siyang 46% mula sa field. Pero nag-a-average pa rin siya ng 24 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Yun nga lang, nag-i-struggle pa siya kapag crucial minutes. Sa sinabi kasi ni Beverley na ilalaglag niya ang Lakers sa playoffs kapag nagtapat sila, posible kasi yun. Critical game kasi yun. Hindi ko rin kasi to binanggit sa mga game schedule ng Lakers sa last episode. Importante na kasi lahat yung mga games ngayon. Pero si Beverley talaga, at least sa East, dalawa yung aabangan. Una, si Embiid kapag playoffs. Yung isa pa, yung celebration kung sakali ni Beverley kapag nag-champion ulit siya sa play-ins. Ngayon, kailangan niya pangatawanan yung sinabi niya. Dati, sinabi nga ni Patrick Beverley na kung free agent siya at maglalaro siya sa Lakers, mapupunta sila sa Western Conference Finals. So, ang Phoenix Suns nagpalakas nga ng lineup at may report na makakalaro na si Kevin Durant. Base nga sa report dati na binago ng ESPN yung kanilang schedule ng Suns versus OKC. Ngayon, nakuha din ng Phoenix si Terrence Ross. Pero yung defense, hindi ko lang sigurado kasi nga nawala sa kanila si Bridges at itong si Cam Johnson. Pati si Crowder nawala din sa kanila pero hindi naman siya naglaro ngayong season para sa Phoenix. Kulang pa kasi sila ng isa sa kanilang lineup. Dati sinabi ni CP3 or kinukumbinse ni CP3 ang bagong team owner ng Suns na kunin si Carmelo Anthony na ngayon wala pang sinasabi. Hindi pa rin nag-a-announce ng retirement si Melo. Mismong galing din sa kanya na siya magsasabi kung tapos na ang kanyang karir. Base sa huling interview ni Kevin Durant ay may pahaging siyang nire-recruit niya itong si Carmelo Anthony papuntang Phoenix Suns. Base nga sa kanya, may talent pa rin si Melo na maglaro sa NBA ngayon. 38 years old na si Melo going 30 this May 29. So happy fiesta sa merong fiesta. So sasabihin ng iba, matanda na yun si Melo. Pero kung tutuusin, last season, meron pa siyang 13 points, 4 rebounds at 37% mula sa 3-point area sa Lakers. At kung usapan din naman yung edad, si Udonis Haslem, 42 years old, going 43 this June. So iba na rin kasi talaga yung mentality ng mga players na kasabay nitong si Carmelo at itong si Kevin Durant na naghahabol sila ng championship. Dahil kapag nag-retire sila, siguradong hindi sila patatahimike ng kahit anong discussion.